Dominant Protector. Credit to the author. 6,371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos makuha ang sinaunang barkong pandigma, kailangan nilang pumasok agad sa labanan. Hindi nang ahas si Terence na gumamit ng malawak na pag-atake. Kung masisira ang kontrol, mamamatay siya. Patayin siya. Galit na galit ang kapitan sa tulay. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin si Terence. Sa kasamaang palad, limitado ang kanyang lakas. Nasa tuktok lamang siya ng kaharian ng pagbubukas ng bundok, kahit ang kaharian ng pagbubukas ng lupa. Sa lugar ng Golden Classy at iba pang malalaking isla, maituturing siyang isang overlord, ngunit sa paningin ni Terence, na nakakita na ng maraming masters ng kaharian ng pagbubukas ng lupa at pagbubukas ng dagat, ang tuktok ng kaharian ng pagbubukas ng bundok ay talagang hindi sapat. Matapos kumislap ang arko ng kidlat, agad na lumitaw si Terence sa tabi ng kapitan. Isang bagong-bagong 5 elementong intensyong pumatay ang pumasok sa katawan ng kapitan, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang isang hugis dragon na intensyong pumatay, na umikot sa paligid ng tulay. Hindi niya binigyan ng oras ang kapitan para gumanti at pinatay ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kapitan sa loob lamang ng ilang segundo. Nabigla ang mga manlalakbay, kasama na ang kapitan. Hindi nila inakala na ang sinaunang barkong pandigma ay madaling mabihag. O dahil ba ito sa isang hanay ng mga ilusyon? Oo, lahat ng ito ay mga ilusyon. Mabilis na inasikaso ni na Mike at Jinmo ang mga lumalaban habang nasa daan, para lamang mapagtanto na si Terence ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Ang bilis na ito ay maihahambing sa kanyang mabilis na pagtakas. Lahat kayo, humanda na sa pagharap sa kalaban. Sigaw ni Terence. Wala siyang oras para magsalita. Hindi niya inaasahan na mabilis niyang masasakop ang sinaunang barkong pandigma, pero maganda naman iyon. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng oras para gumanti at maiwasang malubog ng isa pang sinaunang barkong pandigma bago niya ito makontrol. Hindi na gaanong nagbabanta ang natitirang paglaban, at mabilis na nasa posisyon ang mga mahahalagang tauhan. Lahat ng ito ay salamat kina Terence, Jinmo, at Mike, ang tatlong malalakas na lalaking ito ay kahanga-hanga sa pag-alis ng mga sundalo. Kung hindi magiging madali para sa mga karaniwang tripulante na ito na makarating dito ng ganito kabilis. Bam boom boom. Walang balak na magpigil ang sinaunang barkong pandigma sa di kalayuan. Sinamantala nito ang katotohanang walang kalasag si Terence at naglunsad ng isang atake. Mabuti na lang at ang mga ataking ito ay hindi maihahambing sa pormasayon ng Starfall. Bagamat walang kalasag, kaya pa rin nilang tumanggap ng ilang tama. Nasira ang sistema ng kuryente. Umaba ang bilis ng 50%. Nawala ng 40% ang kakayahang umikot. Agad na iniulat ng mga tripulante na nasa posisyon na ang sitwasyon ng sinaunang barkong pandigma. 80% na ng sistema ng pag-ataking pangmalayo ang nawasak, at hindi tayo makapaglansad ng epektibong kontra-atake. Gayunpaman, sapat na ang enerhiya, at magagamit natin ang 10,000 milyang pormasayon at ang Starfall formation ng mga sinaunang barkong pandigma. Hindi ito magandang balita, ngunit ito ay magandang balita para kay Terence. Hanggat mayroon siyang sapat na enerhiya at ang dalawang pormasayon ay gumagana ng normal, maaari pa rin siyang lumaban sa labanang ito. Sira ang sistema ng depensa, at hindi magagamit ang kalasag ng pansamantala. Hindi sapat ang sariling depensa ng barkong pandigma at hindi ito magtatagal. Hindi rin ito magandang balita. Nangangahulugan ito na ang sinaunang barkong pandigma na kanilang nasakop ay ganap na walang kalaban-laban. Hindi mahalaga. Tingnan natin kung matatamaan nila tayo. Ngumiti si Terence. Sa dalawang pormasayon, ano pa ang dapat ipag-alala? 10,000 Lee formation, buhayin. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, lumitaw ang may pilat na sinaunang barkong pandigma sa likuran ng sinaunang barkong pandigma sa di kalayuan. Ang mga atake ng kabilang panig ay nakasentro sa harapan at halos walang lakas ng pag-atake mula sa likuran. Pagbuo ng mga bituin, buhayin. Muling lumitaw ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan, at bumuhos ang makinang nakalawakan. Nanginig ng husto ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma. Paano nangyari iyon?
Ang bilis-bilis na nakontrol ng baliw na iyon ang punong barko ng kalaban. Wala ba kayong silbi? Nataranta ang kaptan ng ika-12 fleet nang makita niya ang pamilyar na eksena. Isang pamilyar na recipe, ang parehong amoy. Maaari kayang maulit ang kasaysayan. Dagdagan ang distansya at baguhin ang direksyon sa buong bilis. Starfall Formation, buhayin. Ang kanyang sinaunang barkong pandigma ay nasa mas maayos na kalagayan at may mas malakas na kapangyarihang lumaban, ngunit mayroon siyang masamang kutob na lulubog siya anumang oras. Gayunpaman, ayaw niyang basta na lang tumakas ng ganito, kaya gusto niyang makipaglaban muli. Doble ang kahinaan ng paggalaw ng sinaunang barkong pandigma ni Terence kumpara sa kanyang kalaban, kaya imposibleng maabutin niya ito. Mabuti na lang at hindi kailangang manatiling malapit ang pormasayo ng Starfall sa kanyang kalaban para umatake, kaya hindi mahalaga kung medyo mas mabagal siya. Ang patuloy na ilog ng liwanag ng bituin ay bumagsak ng eksakto sa kalasag ng sinaunang barkong pandigma. Ang dalas ng pag-atake ay ganap na pumatay sa naisip na kontra-atake ng kapitan. Mayroon din siyang Starfall Array, ngunit paano ito magagamit ng ganito? Napaisip siya kung ang Falling Star Formation sa kanyang barkong pandigma ay peke. Malinaw na ang sinaunang barkong pandigma ang may kalamangan, ngunit kinailangan ba nitong piliing tumakas sa huli? Malinaw na malapit na niyang baligtarin ang sitwasyon. Kailangan ba niyang bumalik at maging isang isdang inasinon? Malinaw na maaari siyang maghiganti, ngunit kailangan ba niyang patuloy na dagdagan ang kanyang mga pinsala? Oo. Ganito ang nangyari. Matapos harapin ang magkakasunod na pag-atake ng Starfall Formation, wala na ang daing kay abangan ng lalaki. Pinaandar niya ang 10,000 mile formation at muling nakatakas mula sa mga kamay ni Terence. Hindi naman sa natatakot ako sayo, pero wala na akong sapat na lakas ngayon. Balang araw, makakabangon din ako. Sige, nasabi ko na ito minsan. Sana wala nang susunod. Huminga ng malalim si Terence habang pinapanood ang pagkawala ng sinaunang barkong pandigma sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay nanghina ang kanyang mga binti, at medyo nahihilo siya matapos biglang mag-relax. Maikli lang ang labanang ito, ngunit mas mapanganib ito kaysa sa naunang dalawa. Kung nagkaroon lang sana ng kaunting paglihis sa gitna, natanggal na sana sila. Napakaswerte ko. Nababalot din ng malamig na pawis ang noo ni Mike. Nakaramdam lamang siya ng takot nang makita niyang nakatakas mula sa labanan ang sinaunang barkong pandigma. Kaunti pa, at tapos na sana ang mga ito. Mayroon pa ring dalawang malalaking barkong pandigma at isang barkong pangyaman doon. Hindi nakatulong si Natalie, ngunit nasa sabik at nag-init din ang kanyang ulo nang makita niyang nakahinga ng maluwag si Terence at ang iba pa. Mabilis niyang ipinaalala sa kanila na ang punong barko lang ng armada mula sa hilaga ang nawala ng kanilang punong barko. Kung aatake ang natitirang malalaking barko, magiging banta ito sa sirang sinaunang barkong pandigma kung walang pananggalang na panangga. Huwag kang mag-alala, hindi sila maglalakas loob na lumaban. Hindi maiiwasan ang pagsuko. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Ang paggalaw ng sinaunang barkong pandigma ay lubhang nabawasan, ngunit ang 10,000 milyang pormasayon ay magagamit pa rin. Ang dalawang malalaking barkong pandigma at ang barkong pangyaman ay hindi makatakas. Bukod dito, ang 4 na malalaking barkong pandigma ni Mike bilang pangalawang antas ay lumitaw na sa kalayuan. Hanggat alam ng isa ang sitwasyon, tiyak na hindi sila lalaban. 6,372. Tama si Brother Linford. Kung hindi ako mali, may 2 pang tao mula sa kabilang panig sa 2 malalaking barkong pandigma na iyon. Kung magiging malupit tayo at maaalis natin sila, ang kanilang flota ay tuluyang maaalis. Kaya, ang pagsuko ay isang magandang pagpipilian. Panatilihin sila bilang mga buto at kahit papaano ay makakuha ng ilang puntos sa huli. Napakalinaw ng sinabi ni Mike. Kapag pare-pareho ang lakas ng lahat, maaari silang makipagkompetensya o makipagtulungan. Gayunpaman, pagkatapos na mabawasan ng malaki ang lakas ng isang partido, hindi problema ang maging basalyo ng mas malakas na partido. Tutal, isa itong kompetisyon, at ang pinakamahalagang bagay ay ang makakuha ng mga puntos. Tungkol naman sa puot, sapat na iyon para mabigyan sila ng puntos ni Mike. Hindi niya talaga pinatay ang kanilang pinuno o mga kasama.
Sa katunayan, ang mga barkong pandigma at mga barkong pangyaman mula sa Hilagang Daungan ay tumigil sa lahat ng paggalaw matapos bumagsak ang kanilang punong barko. Pagkatapos, nakita nila ang kanilang punong barko na tinalo ang isa pang sinaunang barkong pandigma sa parehong paraan ng kaaway at agad na nagpadala ng hudyat ng pagsuko. Gaya ng kasabihan, ang matalino ay sumusunod sa mga pangyayari. Sa halip na tuluyang malipol, mas mabuting mag-iwan ng ilang buto. Malapit na talaga ang pagkakataong ito, salamat kay Lil Bro Linford. Kung hindi dahil sa iyo, maraming beses nang natalo ang kuya na ito. Hahaha, pero pagkatapos ng labanang ito, sa wakas ay nagawa na natin ang pinakamahalaga at pinakamahirap na hakbang. Hanggat hindi tayo nagkakamali, tiyak na nangunguna tayo sa listahan sa kompetisyong ito. Inutusan ni Mike ang kanyang mga tauhan na ayusin ang plota at bumalik sa daungan bago niya inakbayan si Terence at tumawa. Nasa panganib ang kayamanan. Sa pagkakataong ito, mapanganib ito, ngunit napakalaki rin ng ani. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti, hindi madaling manalo, at ilang beses na rin silang natalo. Sa wakas ay oras na para anihin ang gantimpala. Malaki na ang ating plota ngayon. Sayang at kailangang kumpunihin ang mga nasirang barkong pandigma. Kung hindi, maaari na tayong direktang umalis para magpatuloy sa pagwawalis. Ikinumpas ni Mike ang kanyang mga kamay ng may masayang loob. Nawasak na ang tatlong kalapit na daungan, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagdating ng mga kaaway sa maikling panahon. Gayunpaman, nadama ni Mike na pag-aaksaya lang ito ng oras. Hindi ba't ito ang panahon para sa mabilis na pag-unlad at paghabol? Masyadong maluho kung titigil at magpapagaling. Ang unang panahon ang pinakamahalaga. Kahit hindi ka umunlad, uunlad pa rin ang iba. Kapatid na Mike, mayroon na tayong dalawang sinaunang barkong pandigma ngayon. Ang isa ay medyo hindi gaanong nasira, at ang isa naman ay halos 70% ng nasira. Gayunpaman, naroon pa rin ang core array at control system, kaya maaari natin itong ayusin sa paglipas ng panahon. Mayroon din tayong 6 na magagaling at malalaking barkong pandigma at 2 nasirang malalaking barkong pandigma. Mayroon tayong 8 barkong pangkayamanan, 4 dito ay puno ng mga gamit. Ang ibig kong sabihin ay dapat muna nating unahin ang pagkukumpuni ng sinaunang barkong pandigma na ito. Maaari nating pagigihan ang iba pang nasirang barkong pandigma. Pagkatapos nito, magpapatuloy tayo sa paglalayag. Kinakalkula ni Terence ang kanyang mga natamong kita at sinimulang planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Hindi natin kailangan ang 2 sirang malalaking barkong pandigma. Maaari na lang natin itong aisangla para ipalit sa mga bayarin sa pagkukumpuni. Ang pinakamahalaga ay ang mga sinaunang barkong pandigma. Kapag mayroon na tayong 2 sinaunang barkong pandigma, posible nang patayin ang mga punong barko ng iba pang mga plota. Agad na nagdesisyon si Mike. Dahil naroon si Terence, napatunayang posible ang pagkuha ng mga sinaunang barko, kaya hindi na siya interesado sa malalaking barko. Ang mga nasira ay ibebenta kapalit ng pera, ngunit ang sinaunang barkong pandigma ay kailangang kumpunihin. Ang mga espesyalidad ng iba pang 3 daungan ay ibinebenta sa daungan ng Mike, at maaaring doblehin ang presyo. 3 barko ng mga bagay ang maaaring ipagpalit sa 6 na barko ng mga kalakal. Bagamat mayroon tayong sapat na mga barkong pangyaman, hindi natin kailangan ng napakaraming kalakal. Ang ibig kong sabihin ay 3 barko para sa 3 barko, at ang natitira ay gagamitin bilang reserbang mapagkukunan para sa sinaunang barkong pandigma upang maiwasan ang muling mangyari ang parehong sitwasyon. Sariwa pa rin sa isip ni Terence ang alaala ng pagkaubos ng mga mapagkukunan sa huling sandali, kaya labis siyang nag-aalala tungkol sa muling pagdadagdag. Gagawin namin ang sinabi mo, Lil Bro Linford. Kung mayroon ka pang ibang ideya, ituloy natin ang ating talakayan. Tinanggap ni Mike ang mga salita ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Tutal, napanalunan naman ni Terence ang lahat ng mag-isa, kaya ano pa ang masasabi niya? Sa labas ng ilusyon, ang mga mata ni Hersen ay dumaan sa kurtina ng tubig sa paligid ng Mike. Hindi nawala ang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Malinaw na interesado siya sa kakayahan sa pakikipaglaban na ipinakita ni Mike. Gayunpaman, ang atensyon ni Mike ay hindi lamang nasa water screen ni Hersen. May 2 pang water screen na pinagtutuunan din niya ng pansin.
Malinaw na mahusay ang ipinakita ni na Terence at ng iba pa, ngunit hindi naman gaanong natalo ang iba, marahil ay mas maganda pa nga. Habang palipat-lipat ang tingin ni Hersen, ang oras ay lumilipas ng libu-libong beses ng mas mabilis sa ilusyon. Sa daungan ng Mike, mahigit 10 araw na ang lumipas. Kapatid na Linford, naayos na ang plota, at naayos na ang ating bagong punong barko. Maaari na tayong umalis. Nakangiting bati ni Mike nang matagpuan niya si Terence. Ang bagong plota ay may isang sinaunang barkong pandigma bilang punong barko, 3 malalaking barkong pandigma bilang mga bantay, at 8 barkong treasure ang isinama rito. Ang iba pang 3 malalaking barkong pandigma ay naiwan sa daungan ng Mike bilang mga reserba upang bantayan ang daungan. Bukod pa rito, sinimulan ng kumpunihin ang nasirang sinaunang punong barkong pandigma. Maaaring mas matagal pa, ngunit hindi na mahalaga. Sa pagkakataong ito, kailangan pang lumayo ang plano ng Mike, kaya sa susunod na pagbabalik niya, maaaring makita na niya ang bagong-bagong sinaunang barkong pandigma. Sige, tara na. Sapat na ang oras na nasayang natin. Sana ay hindi tayo masyadong maiwan. Sina Terence at Natalie ay paikot-ikot sa daungan nitong mga nakaraang araw, at napuntahan na nila ang lahat ng lugar na maaari nilang puntahan. Tuwang-tuwa silang makapagsimula ng isang paglalakbay. Hindi itinago ni Terence ang kahit isang bahagi ng mga espesyal na produkto sa 3 barko, ubos na ang lahat ng mga ito. Ang huling resulta ay magpapakita ng dami ng mga espesyal na produkto, ngunit malinaw na mas kapaki-pakinabang ang pera sa ngayon. Plano sana niyang bumili ng 3 pang magagandang buto para makagawa ng 4, ngunit pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, napagpasyahan niyang magdagdag ng 2 pang barko, sayang din kung aalisin ang laman ng isang barko. Ang pag-iwan ng 2 walang laman na barkong pangyaman ay sapat na upang harapin ang anumang posibleng pagbabago. Gusto sana niyang iwan ang mga bakanteng barko sa daungan bilang reserba, ngunit kung isa sa alang-alang ang napakalaking halaga ng perang makukuha niya mula sa bawat daungan, ang mga bakanteng barko ang gagamitin sa susunod. Sa pagkakataong ito, pinili ng Mike ang rutang Hilaga. Matapos mawala ng kabilang panig ang kanilang punong barko, sumuko ang iba pang mga tao. Sa makatuwid, ang daungan sa Hilaga ay hindi naiiba sa kanilang daungan sa Mike. Walang panganib sa paggawa ng unang timba ng gintong kalakalan doon. 6,373. Mahigit 10 araw na kaming nagpapagaling at hindi namin alam kung kumusta na ang ibang mga plota. Mayroon bang mga plota na nasa katulad na sitwasyon o mas mahusay kaysa sa amin? Maayos ang paglalakbay, at si Mike ay nakikipag-usap kay Terence at sa iba pa sa kubyerta. Kung gagamitin natin ang ating pamamaraan bilang sanggunian, natatakot akong napakahirap para sa isang katulad na plota na lumitaw. Tutal, nagagawa nating maabot ang yugtong ito dahil sa swerte. Bukod sa swerte sa labanan, ito rin ay ang bentahe ng lokasyon. Bahagya ng umiti si Terence. Hindi siya makapaniwala na may ibang plota na makakamit ang parehong resulta tulad nila sa napakaikling panahon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang plota ay maaari lamang maglakbay papunta at pabalik sa isang daungan sa loob ng wala pang 1 buwan. Kung hindi sila babalik sa kanilang himpilan, 2 daungan lamang ang maaari nilang puntahan. Hindi madaling makaakit ng 3 pagalit na plota tulad ng daungan ng Mike. Ang pinakamahalaga ay pare-pareho lang sila sa unang tingin, at ang tanging pagkakaiba lang ay kung lilipat sila sa mas malaking barko o hindi. Kung wala silang isang sumasalakay na kalaban ng langit tulad ni Terence, malamang na magkapantay ang lakas ng 2 plota. Sa sitwasyon kung saan walang sino man ang makakagawa ng anuman sa isa't isa, ang mapayapang kalakalan ang tanging pagpipilian. Pagkatapos ay babalik ang problema sa orihinal na punto. Sa loob ng wala pang 1 buwan, gaano karaming pera ang kikitain ng 3 barkong pangyaman mula sa isang buong biyahe? Ilang barkong pandigma pa ang maaari nilang idagdag? Totoo yan, sino ba naman ang magkakaroon ng ekspertong tulad mo, na kababatang kapatid na Linford? Kung kasama ka, katumbas na iyon ang pagkakaroon ng karagdagang armada. Hindi napigilan ni Mike na mapabulalas, ngunit parang papuri iyon kay Terence. Ngumiti si Terence, palaging pinupuri siya ni Mike nitong mga nakaraang araw, at tila talagang naapektuhan siya sa away na iyon. Sige, kapatid na lalaki Mike. Magkapatid tayo, kaya huwag na nating pag-usapan ang mga katotohanan ito. Magmamalaki ako kung masyado akong madaldal, pang-aasar ni Terence habang nakangiti.
Ang pinakamabilis na paraan para umunlad ay ang lumaban at manloob, ngunit kung walang ganap na lakas, hindi madali ang landas na ito. Naniniwala ako na may mga master sa lugar na ito sa mga unang plota, ngunit ang kanilang mga posisyon ay hindi kasing husay ng sa atin. Ang pagkakaiba ng swerte ay nakatadhana na ang kanilang pag-unlad ay hindi magiging mas mabilis kaysa sa atin. Nakakagaan ng loob ko na marinig mong sabihin iyan. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay samantalahin ang kalamangan na mayroon tayo at patuloy na palawakin ang mga resulta ng labanan, at palawakin ang agwat sa pagitan natin at ng lahat ng ating mga kalaban. Malinaw ang iniisip ni Mike. Dahil sinimulan na nila ang labanan upang sakupin ang kalaban, kailangan nilang patuloy na sumulong ng matatag at mapanatili ang kanilang kalamangan. Sa ganoon lamang sila makakatayo sa isang posisyon na hindi matatalo. Ang tanging dapat nating ipag-alala ay ang ilang plota ay bubuo ng alyansa at pagkatapos ay haharap sa atin gamit ang pressure ng bundok tay. Malinaw na nauunawaan ni Terence ang kasalukuyang sitwasyon, at hindi siya basta-basta nagtitiwala sa kanyang kalamangan. Walang ibang magawa si Autaba kundi ang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nasa pinakamababa siyang ranggo sa 20 plota. Wala siyang koneksyon o reputasyon, kaya mahihirapan siyang bumuo ng alyansa. Hindi naman ganoon ang kaso sa ibang mga plota. Kapag ang isang plote na may sapat na prestihiyo, kakayahan, at koneksyon ay humakbang upang bumuo ng alyansa, malamang ay maraming tugon ang darating. Sa panahong iyon, ang Autaba ay nasa isang lubhang mapanganib na sitwasyon. Kapag lumakas na tayo ng sapat, paano kung mayroon na silang alliance? Masisira pa rin natin sila isa-isa. Hindi na masyadong nag-alala si Mike. Ngayong nasa kanila na ang kalamangan sa unang galaw, hanggat patuloy nila itong pinapanatili, ang huling tagumpay ay nasa loob pa rin ng kanilang inaasahan. Isa pa, mas may tiwala siya kay Terence kaysa sa sarili niya. Hanggat nandito si Terence, walang hindi magagawa. Ha! Tama si Kuya Mike. Pag-usapan natin ang hinaharap. Kailangan lang nating magtrabaho ng husto at maging mahusay sa kasalukuyan. Habang nagsasalita si Terence, sa isa pang sinaunang barkong pandigma na malayo sa dagat, may isang lalaking nakatayo ng may pagmamalaki sa berendilye sa unahan ng barko. Dahil walang panangga, ang malakas na hanging dagat ay dumaan sa kanya, ngunit ito ay bumalik sa isang banayad na simoy ng hangin na umiihip sa paligid niya. Siya si Lucius, ang pinuno ng ikalawang plote sa 20 plota. Sa likod ng punong barko ni Lucius ay isang sinaunang barkong pandigma na bahagyang nasira. Maraming manggagawang abala sa pagkukumpuni nito, ngunit hindi ito nakaapekto sa bilis ng barkong pandigma. Bukod doon, may 5 malalaking barkong pandigma na sumusunod ng malapit sa likuran. Wala ni isang barkong pinagpipitaganan sa buong plota. Isa itong plote na uri ng labanan. Kung walang barkong pinagpipitaganan, mas mabilis ang plota. Ito ang palaging estilo ng pakikipaglaban ni Lucius. Kapag nasa labas siya, ang kanyang mga pinagpipitaganan na barko ay binago. Kahit na puno ang mga ito ng mga kalakal, hindi naman sila mabagal. Bagamat maraming kargamento ang kanyang isasakripisyo, naisip ni Lucius na sulit naman ito. Si Gale Lucius ang pinakamabilis sa buong rehiyon ng dagat. Ang pagsubok na ito sa pagbuo ng ilusyon ay parang isda sa tubig. Kalakalan. Hehe, kung walang malakas na kapangyarihan, paano niya ligtas na makakagawa ng kalakalan? Mga boss, malapit na tayo sa 3 daungan. Swerte natin, mukhang malapit ng maglayag ang plota ng kalaban. Mabilis na lumapit ang kinatawan ni Lucius at ikinwento ang pinakahuling obserbasyon ng nakangiti. Maswerte nga tayo. Ipasa mo ang utos ko. Bilis na bilis, atake ng bagyo. Dinilaan ni Lucius ang kanyang mga labi. Isang malamig at uhaw sa dugong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang itinuturo ang kanyang hintuturo. Ayon sa utos mo, boss. Tuwang-tuwa ang assistant ni Lucius. Ang kanyang aura ay kasing talas ng isang nakabunot na espada. Hindi na siya kasing malay ng dati. Isang pagkakataon mo lang para sumuko sa harap ko, Lucius Gale. Kaya mo ba itong hawakan? Malamig na ngumisi si Lucius. Kapag nabuo na ang kanyang pag-atake, walang sino man ang makakasuko sa tamang panahon. Kaya naman nakilala ang pangalan ni Gale sa buong mundo. Natatangi ang dawan ni Lucius sa kalakalang birtual sa pagkakataong ito.
Ito ay matatagpuan sa sulok ng hangganan, at iisa lamang ang rutang pandagat na patungo sa daungan. Wala nang ibang pagpipilian. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay lubhang disbentaha sa pangangalakal dahil nawalan sila ng mas maraming opsyon. Kung gusto nilang pumunta sa ibang mga daungan, kakailanganin nila ng mas maraming oras at mapagkukunan. Dahil sa isang taon lamang na limitasyon sa oras, sila ay likas na nasa disbentaha kung gusto nilang makakuha ng mas maraming espesyal na produkto at pondo. Gayunpaman, naisip ni Lucius na iyon ang pinakamagandang posibleng resulta. Direktang iniwan niya ang kanyang pinahahalagahang barko at sinimulang salakayin ang iba pang mga floater ng daungan sa bilis ng kidlat. Habang pinapalakas ang kanyang sariling panig, nagbukas din siya ng ligtas na daluyan ng kalakalan para sa himpilan sa likuran. Saan man dumaan ang floater, ang apat na dagat ay tinatangay ng mga unos. Lahat ng panganib ay malalagpasan ng kanyang mga pangunahing barkong pandigma sa unahan, na mag-iiwan ng ganap na ligtas na lugar sa dagat at daungan, upang ang barkong pangyaman ay malayang makaalis at makapunta ng hindi nangangailangan ng isang pangkat ng mga bantay. 6,374. Ang sumunod ay ang ikatlong target ni Lucius. Dahil sila ang may lubos na kalamangan, ang floater at ang daungan ay walang pagkakataong lumaban. Hangin. Hangin. Malakas na ungol. Biglang nagpakawala ng nakabibinging dagandong ang lahat ng mga barkong pandigma, at ang kanilang napakabilis na bilis ay nadagdagan pa ng 20%. Ang 7 barkong pandigma ay parang matatalas na palaso, na tumutunog patungo sa kanilang biktima. Inakala ni Terence at Mike na sila ang pinakamabilis na umuunlad na floater sa yugtong ito. Tutal, 3 floater naman ang kaharap nila ng sabay-sabay at isa-isang tinutomba, halos hindi na ito maaaring ulitin. May isa pang daungan sa parehong lokasyon ng daungan ng Mike, ngunit wala sila ni Terence o Jinmo. Kahanga-hanga na nga na hindi sila natalo ng harapin ang 3 floater, paano nila gagayahin ang pag-unlad ng Mike? Hindi nila inaasahan na may isang lalaking nagngangalang Lucius sa malayong dagat. Nahabol niya ang kanilang pag-usad gamit ang kanyang napakabilis na bilis at hindi tumitigil sa pagtakbo. Mas malakas pa siya kaysa sa kanila. Sa kabilang banda, ang isang daungan sa katulad na lokasyon ng daungan ng Mike ay talagang hindi kayang gayahin ang labanan ng floater ng Mike. Sa katunayan, wala pa silang naranasang anumang labanan. Noong simula, ang mga floater ng nakapalibot na 3 partido ay tumungo rin sa daungang ito ng walang paunang kasunduan. Nababasa ng lahat ang mapa ng dagat at alam ang mga benepisyo ng daungang ito matapos itong hatiin. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay nakatagpo ng isang barkong pangyaman na kalahating puno ng kargamento habang papunta. Nang walang anumang gwardya, nagmalaki silang nagtungo sa direksyon ng kanilang daungan. Kung nangahas ang floater ni Mike na gawin ito, malamang ay nilamon na sila na parang isang piraso ng matabang karne na inihatid sa kanilang pintuan. Kahit na barko ni Lucius pa iyon, maaaring may mga taong maglalakas loob na hawakan ito. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na basta na lang lunukan ang floater na ito. Dahil ito ang barkong labis na ikinatuwa ng mga nag-iimpake ng bulak, na nangunguna sa 20 floater. Makapangyarihan ang taong ito, at mas makapangyarihan pa ang kanyang floater. Kung pag-uusapan ang kakayahan sa pakikipaglaban, malamang si Lucius lang ang makakalaban niya ng harapan. Gayunpaman, hindi iyon ang punto. Ang punto ay maparaan siya at may magandang relasyon sa ibang mga floater. Tanging si Lucius lang ang determinadong palitan siya, kaya hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay mabuting tao si Dax, nagkakamali ka talaga. Ano ang karayom sa bulak? Kapag hindi mo siya pinupukaw, para siyang malambot na puting bulak. Magaling ka, magaling ako, magaling ang lahat. Kung maglalakas loob kang pukawin siya, malalaman mo kung ano ang pakiramdam na maging matalas. Nang dumaan ang barkong pangyaman, ang mga tao sa barko ay naging napakagalang. Magalang nilang ipinaabot ang mensahe mula kay Dax sa pinuno ng floater. Lahat ay mapayapang nagnenegosyo, at lahat ay maaaring pag-usapan. Natatakot lang ako na baka may mga taong ayaw makipagnegosyo ng maayos. Kinamumuhian ko ang pakikipag-away at pagpatay.
Para maiwasan ang pagiging abala sa ganitong magulong sitwasyon, maaaring pumunta sa aking daungan ang mga interesadong kaibigan para sa isang pagtitipon. Maaari tayong mag-usap ng magkasama kung dapat ba tayong magsama-sama upang mapanatili ang init ng isa't isa at maiwasan ang sinuman na makasira sa mapayapa at palakaibigang kapaligiran sa pagitan natin. Siyempre, kung ayaw mong sumali, ayos lang. Kung gusto mo ang aking barkong pangkayamanan, maaari mo itong kunin, ngunit sa ganitong paraan, ang maliit na bangka ng ating pagkakaibigan ay maaaring tumaob anumang oras. Ang mga mensahero ay pawang mga pinagkakatiwalaang katulong ni Dax, at ginaya nila ng perpekto ang tono ni Dax. Hindi sila masyadong nagsasalita at casual lang ang kanilang mga sinasabi. May bahid din ng pangungutya sa kanilang mga salita. Hindi sila seryoso sa kanilang boses, pero walang mag-iisip na ganoon talaga. Ano ang magiging kahihinatnan kung sakaling tumaob ang bangka ng pagkakaibigan nila ni Dax? Kailangan pa bang magtanong? Siya lang ang taong hindi kayang talunin ni Lucius, ang baliw sa labanan, sa isang direktang labanan sa pagitan ng dalawang flota. Bagamat hindi natalo si Lucius, walang kalaban-laban ang iba pang mga flota sa kanila. Nagkusa si Dax na ipakita ang kanyang mabuting kalooban. Iba ang ugali ng mga taong may iba't ibang paniniwala na hindi magtulungan, ngunit kung may manggahas na hawakan ang kanyang barko, mapapagod na silang mabuhay. Hindi pa kasama ang sariling flote ni Dax, malamang naaatakihin siya ng iba pang mga flote ng sama-sama. Maaari silang makinabang at makipagkaibigan kay Dax. Kaya naman, matapos marinig ang mensahe, ang mga pinuno ng flote ay ngumiti, at sumagot ng may parehong kahulugan, sa tulong ni Chief Ye, lahat tayo ay makakapagnegosyo ng mapayapa. Ang isang mapayapang kapaligiran ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Naniniwala ako na makakamit natin ang isang magandang resulta sa ilalim ng pamumuno ni Chief Ye. Kapitan, isa kang ang mabuting kaibigan ng aming pinuno. Maaari po kayong magpatuloy sa aming daungan. Maaari po muna kayong makipag-usap sa aming pinuno. Nagsusumikap po ako ng husto, pero kailangan ko pa ring magpatuloy sa paglalayag at subukang maghanap ng mas mabubuting kaibigan na makakasama namin sa magandang kaganapang ito. Mukhang tuwang-tuwa ang pinagkakatiwalaang katulong ni Dax at agad na umalis. Ang mga flote na nagpasyang sumali sa alyansa ay nagsimulang gumawa ng mga kalkulasyon habang naglalakbay. Hanggat bubuo sila ng isang alyansa, ang lugar na ito sa dagat ay magiging ganap na ligtas. Sa panahong iyon, mawawala ng kahalagahan ang malalaking barkong pandigma. Lahat ay mga matatanda na, kaya gaano kametikuloso ang pagkalkula sa kanilang mga puso. Nang maitatag ang alyansa, ang mga sinaunang barkong pandigma lamang ang makakabuo ng isang hindi matatalo na flota. Walang kapantay ang kakayahang kumilos ng malalaking barkong pandigma. Mas makabubuting palitan ang lahat ng mga ito ng mga barkong pangyaman at magsagawa ng malawakang kalakalan sa ligtas na karagatan. Ang isang flote na binuo ng mga sinaunang barkong pandigma ay sapat na upang tanggayan ang lahat ng kalaban. Hanggat lumalawak ang saklaw ng kalakalan, walang katapusang papasok ang mga mapagkukunan at kapital. Hindi mahalaga kung gagamitin nila ang 10,000 milyang pormasayon para maglakbay. Gaano kaitikot ang isang walang kapantay na flote na maaaring lumitaw sa anumang rehiyon anumang oras. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nagpabaliw sa kanya. Kailangan niyang makipagkita kay Dax sa lalong maling panahon at sumali sa alyansang ito. Hindi kailangang maging napakarami ng flote ng mga sinaunang barkong pandigma. Sapat na ang 6 hanggang 8 barkong pandigma. Kung mas marami pa, hindi makokontrol ni Dax ang pangwakas na pamamahagi ng mga puntos. Sa makatuwid, mas maaga siyang sumali, mas magiging epektibo ito sa gastos. Habang pinag-uusapan pa nina Terence at Mike kung siya ba ang pinakamabilis na umuunlad, nakipag-alyansa na si Dax sa unang 3 flote ng pabagsakin ni Lucius ang ikatlong flote at kinontrol ang ligtas na katubigan ng 4 na daungan. Ang iba pang 3 flote ay papunta na rin upang magsanib puwersa. Sa loob lamang ng isang maikling buwan, ang simula ng pamamaraan ng hari at ang mga binhi ng paniniil ay nagsimulang mabuo. Ang natitirang 5 flote ay hindi pa nakakasalamuhan ng nangungunang pangkat ng 3 grupong ito at patuloy pa rin silang nag-aagawan. Sa huli, sila ay magiging biktima lamang ng 3 grupo.
Dahil isa na lamang ang natitirang punong barko, si Yunhao at ang kapitan ng 12th Fleet, na walang pondo o karagdagang puwersa, ay nakapaglibot na lamang sa dagat, umaasang makahanap ng pagkakataong muling makabangon. Kapatid na Linford, babalik ba tayo o tutuloy sa daungan? Pagdating sa Hilagang Daungan, maganda ang pakiramdam ni Mike matapos makumplito ang kanyang unang malawakang kalakalan. Halos pareho ang presyo ng mga espesyal na produkto sa ilusyonaryong hanay na ito. Sa isang paglalakbay, direktang dumable ang presyo. Mula sa pananaw ng paglalakbay, malaki na ang kinita nito. 6,375. Tinansya ni Terence na mas malaki ang kita ng mga espesyal na produkto ng base kung mas malayo ang daungan, ngunit hindi ito gaanong makatuwiran. Sapat na ito para magpalit ng mga kalakal sa bawat daungan, at kung hindi man ay mawawalan sila ng ilang bayarin sa pagkarga at pagbaba ng kargamento. Kapatid na Mike, ang daungang ito ay atin na ngayon. Mag-iwan ka ng isang malaking barkong pandigma para magpatrolya sa kalapit na karagatan, at pagkatapos ay babalik tayo at sakupin ang daungan ni Yunhao. Tiningnan ni Terence ang mapa at itinuro ang daungan. Ang daungan ng Aotian ay matatagpuan sa timog kanluran ng 20 daungan. Sa timog, may 2 pang daungan sa mas timog kaysa sa kay Yunhao. Ibig mong sabihin, pabagsakin ang lahat ng daungan sa timog at bumuo ng isang matatag na likuran. Nasa isip din ito ni Mike, at nahulaan niya ito nang banggitin ni Terence ang daungan ni Yunhao. Tama. Kung magpapatuloy tayo sa Hilaga, ang 2 klote ng daungan sa likuran natin ay maaaring magdulot ng gulo. Mas magiging madali ang mga bagay-bagay pagkatapos natin silang masakop. Tumanggaw si Terence. Pagkarating sa daungang ito, may kutob siyang kung magpapatuloy siya sa Hilaga, magkakaroon ng ilang hindi inaasahang pagbabago. Dahil dito, nais muna ni Terence na patatagin ang kanyang base bago tumungo sa Hilaga. Kung tungkol naman sa mga daungan sa silangan, walang gaanong daungan dahil sa lupain. Bukod sa daungan ng ika-12 fleet, ang iba ay napakalayo. Hindi maraming tao ang tatawid sa ganito kalawak na dagat para makarating dahil masyadong matagal. Sa tingin ko rin. Sa kasalukuyan nating lakas, hindi naman sila mahirap talunin. Lalo na pagkatapos ng pagbabalik na ito, maaaring halos maayos na ang dati nating punong barko. Dahil sa 2 sinaunang barkong pandigma, madali na silang malipol. Tumawa ng malakas si Mike. Hanggat natalo nila ang 2 daungan, kahit hindi pa ito umunlad, kikita sila ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan lamang ng pakikipagkalakalan sa lugar na ito sa dagat. Ang pangunahing gawain ng kompetisyong ito ay natural na makakuha ng mas maraming espesyal na produkto, ngunit ang pera ay isa ring mahalagang aspeto. Gamit ang dagat na ito bilang lugar ng produksyon at pagdadala ng sapat na supply, maaari nilang gamitin ang isang sinaunang barko upang ipagpalit ang kanilang mga espesyalidad sa mga daungan. Dahil sa 10,000 milyang pormasayon, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa panganib. Tutal, hindi pa naririnig ni Mike ang isang taong maaaring makagambala sa pormasayon tulad ni Terence. Kapatid Mike, kahit hindi naman sila mahirap talunin, sa tingin ko dapat pa rin nating hanapin ang posibilidad ng kooperasyon. Hindi takot lumaban si Terence, at inisip niya na ang pakikipaglaban ay makakatulong sa kanya na mas umunlad, ngunit hindi niya inisip na ang pagsisimula ng laban ang tamang pagpipilian. Ito ay makikita mula sa proseso ng labanan ng iba pang 2 fleet, maliban kay Yunhao. Palaging hinahayaan ni Terence na umatake muna ang kalaban at nag-counterattack lang pagkatapos niyang magkaroon ng dahilan. Bakit ang Lucius ay nagsasalita ng napakaraming kalokohan? Kung hindi ka kumbinsido, pagkatapos ay lumaban. Kung gusto mong sumuko, kailangan mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Kung huli ka, magsisisi ka. Kapag na-activate mo na ang Storm Dash, hindi ka na makakapigil. Ang ibig mong sabihin. Gamit ang malakas na lakas upang takutin ang kabilang partido, at pagkatapos ay magbigay ng mga kondisyon na magiging isang win-win na sitwasyon. Kinamot ni Mike ang likod ng ulo niya. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip. Tama yan. Hindi nila kailangang sumuko. Kailangan lang nilang sumali sa aming fleet. Sa simula, wala kaming reputasyon at walang lakas. Kung magmumungkahi tayo ng isang alyansa, walang tutugon sa atin. Pero ngayon iba na.
Mayroon kaming sapat na lakas. Kung sasamahan nila tayo, maaari tayong makipagtulungan at makipagkalakalan. Ang bawat tao'y makikinabang, at ang ating lakas ay maaaring mapakinabangan ng walang anumang pagkalugi. Ngumiti si Terence sa mas nagsalita siya, mas malinaw ang iniisip niya. May isa pang benepisyo sa paggawa nito, hindi siya makakasakit ng napakaraming tao. Si Mike ay nasa ika-19 na ranggo lamang. Kung patuloy nilang wawakasan ang kompetisyon, maaari itong magdulot ng galit ng publiko. Kahit na makakuha sila ng mataas na marka sa unang kaganapan, hindi nila alam kung ano ang magiging kompetisyon sa hinaharap. Kung sila ay sama-samang na target, hindi madaling makuha ang isa sa dalawang pwesto. Ngayong may ganap na kalamangan si Mike sa lakas, handa pa rin siyang yumaman sa lahat. Bagamat maaaring hindi siya makakuha ng maraming pagkakaibigan, mababawasan man lang nito ang bilang ng mga potensyal na kaaway. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi maaaring manatili sa fleet magpakailanman. Ang fleet ni Mike ay hindi magiging kasing lakas ng sa pagbuo pagkatapos ng pagdiriwang, at kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagsasaalang-alang. Si Lil Bro Linford ay talagang maalalahanin, bakit hindi ko naisip ito? Naayos na ang usaping ito. Gumawa ng desisyon si Mike na unawaan niya ng husto ang mga alalahanin ni Terence, at lalo siyang nagpapasalamat. Upang magkaroon ng ganoong kapatid na nag-iisip para sa kanya ng buong puso, ano pa ang sasabihin? Nagsimulang bumalik ang fleet. Sa pagkakataong ito, bumalik ang lahat ng treasure ship na may buong kargada. Bumili din si Mike ng isang treasure ship sa daungan, na bumubuo ng isang malaking fleet ng 9 na treasure ship. Ang transaksyong ito lamang ang magpapahintulot sa kanya na kumita ng malaking kita, ngunit ang bilis ay natural na maaantala. Nang bumalik sila sa daungan ng Mike, ang orihinal na sinaunang barkong pandigma ay naayos na, at hindi nito maaantala ang susunod na paglalakbay. Pagkatapos magdagdag ng isa pang mahalagang barko, nagsimulang umalis ang mas malaking trading fleet patungo sa daungan ni Yunhao. Ang depensa ng isang daungan ay dapat na makatiis sa pag-atake ng 2 paunang armada, na nangangahulugang 2 sinaunang barkong pandigma, 2 malalaking barkong pandigma. Ang fleet ni Mike ay lumampas sa pamantayang ito, at sa kontrol ni Terence, ang kanilang kapangyarihan ay nasa ibang antas. Walang nakakaalam kung saan tumakas si Yunhao dala ang kanyang punong barko, kaya ang kanyang daungan ay madaling nasakop ni Terence pagkatapos ng kaunting pagutol. Matapos ipagpalit ang mga kasamang kalakal, ang flote ni Mike ay muling pinunan ng mga kalakal at naglakbay patungo sa susunod na target. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakasalubong nila ang isang flote mula sa ibang daungan. Nang makita ang napakalaking flote, walang balak na lumaban ang kabilang panig. Pagkatapos ng negosasyon, nabalitaan nilang mapapanatili nila ang kanilang flote at kita, at kailangan lang nilang sumali sa alyansang pinamumunuan ni Mike upang makipaglaban ng sama-sama. Agad silang sumang-ayon ng may kagalakan. Akala nila ay malilipol sila, ngunit hindi nila inaasahan na mas lalakas pa sila. Bakit hindi? Ang flote sa huling daungan ay sumali na rin sa flote ng alyansa. Dahil nakaharap sa 3 sinaunang barkong pandigma at mas malalaking barkong pandigma, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Lumipas na ang 2 buwan sa ilusyonaryong pormasayon, at lumilinaw na ang sitwasyon. Nakaupo si Hersenhe sa isang upuan, umiinom ng tsaa habang pinapanood ang mga screen ng tubig. Siyempre, marami pa rin ang hindi na niya kailangang pansinin. Ang mga tao ay maaaring naalis na o sumali na sa kanilang sariling mga alyansa. 6,376. Sa ngayon, ang focus ni Hersen ay nasa 3 kurtina ng tubig na sina Tao Dax, Lucius, at Mike. Nakakatuwa ito. Ano kaya ang kahihinatnan nito? Ibinaba ni Hersen ang kanyang tasa ng tsaa at ipinahid ang kanyang kamay. Isang mapa ng dagat na may iba't ibang kulay ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang distribusyon ng mga puwersa sa ilusyonaryong pormasayon. Si Dax, na siyang unang nakakumpleto sa alyansa ng 7 pamilya, ay malinaw na may pinakamalaking kalamangan. Hindi lamang siya malakas at may kumpletong flote, kundi dahil walang digmaan, ang kalakalan ay palaging isinasagawa sa isang mapayapang kapaligiran, kaya't nakaipon siya ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at kapital. Tinupad ni Lucius ang kanyang pangalan bilang Gale.
Habang dumadaan siya sa lugar, sa katunayan ay 7 daungan ang kanyang sinakop. Ngayon, mayroon siyang 5 sinaunang barkong pandigma sa kanyang flota. Nagtago siya ng 10 malalaking barkong pandigma upang mabuo ang ikalawang flota, na siyang reserbang flota para sa unang flota na binubuo ng mga sinaunang barkong pandigma. Dahil ligtas ang likuran, at maayos ang takbo ng kalakalan, nagbigay ito sa kanya ng tuloy-tuloy na daloy ng mga mapagkukunan para sa kanyang pananakop. Bagamat mas malala ito kaysa sa alyansa ni Dax, kanya ang lahat ng ito. Kung matatapos ang kompetisyon, walang doubt ang si Lucius ang may pinakamataas na puntos. Walang sino man ang makakalaban niya. Ang mapang-ipong pagpili ni Lucius ay tunay ngang mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagpili ni Dax bilang hari sa maikling panahon. Gayunpaman, ang bentahe ng huli ay marami siyang talento sa ilalim ng kanyang pamumuno. Buo pa rin ang kumpletong balangkas ng 7 flota. Hindi maihahambing sa kanya ang flote ni Lucius lamang. Sa huling labanan, malamang na mananalo si Dax, habang si Lucius ay tuluyang matatalo. Umupo si Hersen sa entablado at bumulong sa sarili. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, masyadong mahina ang kanyang boses, kaya walang makakarinig sa kanyang sinasabi. Ang mga nakakita sa eksenang ito ay napabuntong hininga na lamang sa paghanga sa kanilang mga puso. Ang pagiging madaldal ni Pangalawang Pangulo Hersen ay tunay na hindi kapipaniwala. Walang kumakausap sa kanya, ngunit nakakausap niya ang kanyang sarili ng matagal. Walang nakakaalam sa kanyang pinag-uusapan. Sige, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin niya. Ayaw niya ring malaman. Walang mag-aakala na hindi naman pala walang kwenta ang sinasabi ni Hersen, kundi gumagawa lang siya ng sarili niyang pagsusuri sa sitwasyon sa hanay ng mga ilusyon. Ang pinaka-nagulat ko ay ang mic. Maganda rin ang kanyang pag-unlad at 6 na daungan na ang kanyang sinakop sa dagat. Hindi siya nakahihigit sa 2 binata. Bagamat mayroon siyang pinakakaunti ang sinaunang mga barkong pandigma, 4 lamang, hindi matatawaran ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung hindi dahil sa mga sinaunang barkong pandigma ng 2 natalong general na gumagala pa rin sa kanyang lugar sa dagat, marahil ay mas umunlad pa sana siya. Mataas ang ebalwasyon ni Hersen sa mic, at sa katunayan, ito ay lubos na tumpak. Si Yunhao at ang mga punong barko ng 12 flota ay paikot-ikot sa lugar na ito, na lubos na nakaapekto sa pag-unlad ni Terence at Mike. Silang dalawa ay nagtutulungan pala para guluhin ang ruta ni Mike. Walang ibang nagawa sina Terence at Mike kundi tipunin ang lahat ng kanilang mga barko at bumuo ng isang malaking flota para sa kalakalan. Kung ikukumpara kina Dax at Lucius, malayo sila sa pagiging nahuhuli sa pag-iipon ng kapital. Nakapagdesisyon na si Terence at bumili ng maraming maliliit at mabibilis na barko mula sa lahat ng daungan, ikinalat ang mga ito sa karagatang nabuo ng 6 na daungan. Hanggat nahanap niya ang 2, agad siyang magpapadala ng mensahe sa punong barko. Habang nagtatagoy si Hersen sa labas ng mundo, ilang araw na ang lumipas sa pormasayon ng ilusyon, at sa wakas ay nagbunga ang plano ni Terence. Natagpuan ang sinaunang barkong pandigma. Magkakasama ang 2 barko. Nanlamig ang mga mata ni Terence nang matanggap niya ang mensahe. Kapatid na Mike, pipigilan ko muna sila. Kayong 3 sinaunang barkong pandigma ang susunod sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi natin sila dapat palayain. Para sa operasyong ito, si Terence ang naging kapitan ng isa pang sinaunang barkong pandigma, habang si Mike at ang 2 pang kaalyado ay kontrolado ang kani-kanilang mga punong barko. Upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, naglaan ng oras si Terence upang sanayin ang mga taong pinili niya sa mga kasanayan sa pagkontrol sa 2 pormasayon. Hindi nila magawa ang ginawa niya, ngunit mas mahusay sila kaysa dati. Kaya't labis na natuwa ang 2 kapitan na sumali sa alyansa. Isa itong tunay na benepisyo. Matapos umalis sa pormasayon ng ilusyon, hindi mawawala ang kanilang mga kasanayan. Sa hinaharap, ang kanilang mga sinaunang barkong pandigma ay makakapagdulot ng mas maraming kapangyarihan sa dagat, at dahil dito, magagamit nila ng husto ang kanilang mga sinaunang barkong pandigma. Determinado silang bumuo ng isang magandang relasyon sa Mike. Huwag kang mag-alala, Kuya Linford, hindi natin hahayaang makatakas ang 2 ito. Hinihimas din ni Mike ang kanyang mga palad.
Sawang-sawa na siya sa dalawang tulisang ito na may dalawang sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, hindi dapat magkaroon ng problema sa pagkakataong ito. Nawalan na ng sariling daungan ang dalawang lalaking iyon at wala nang pinagkukunan ng pondo. Halos nasa hangganan na ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan. Ibang usapin na kung mayroon pa ba silang lakas para gamitin ang 10,000 milyang pormasayon. Ayon sa mga koordinasyon na ibinigay ng maliit na speedboat, pinaandar ni Terence ang 10,000 milyang pormasayon at sa isang iglap ay lumitaw sa dagat. Ngayong marami na siyang sinaunang barkong pandigma, kahit isa laban sa dalawa, hindi imposibleng manalo. Hanggat hindi nila ginagamit ang 10,000 milyang pormasayon para makatakas, hindi na kailangan ni Terence ang tulong ng iba pang sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, para sa mas ligtas na panig, mas angkop na gamitin ang paraan ng pagkubkob. Nang mapansin ni na Yunhao at ng mga sinaunang barkong pandigma ng kanyang kasama ang liwanag ng 10,000 milyang pormasayon, agad nilang nalaman na may mali. Bagamat iisa lamang ang sinaunang barkong pandigma, hindi sila nang ahas na sumugal. Tutal, personal nilang naranasan ang lakas ng pakikipaglaban ng sinaunang barkong pandigma ni Mike. Para na silang mga ibong nagulat sa tunog lamang ng pana. Pagkalabas pa lang ni Terence, napagtanto niya na medyo malayo pa rin ang target sa kanya. Hindi sila maaapektuhan ng Starfall Formation, at ang dalawang sinaunang barkong pandigma ay nanatiling malayo sa isa't isa. Malinaw na gusto nilang magtulungan upang maiwasan bigla ang pagkahuli. Napakatuso. Kung gayon, isa lang muna ang mapipili natin. Kumislap ang mga mata ni Terence nang muling paginahin ang 10,000 milyang pormasayon. Pinili niya muna ang sinaunang barkong pandigma. Dahil magagamit pa rin niya ang 10,000 milyang pormasayon, nangangahulugan ito na mayroon pa rin siyang mga mapagkukunan. Bukod dito, mas mabilis ang bilis ng pag-activate, kaya mas madali itong makatakas. Kailangan niya munang patayin ang lalaking ito. Sa bilis at dalas ng pag-uusapan, walang sino man sa buong Sky Class Island o sa Yellow Class Sea ang makakapantay kay Terence. Kaya bago pa man ma-activate ang 10,000 Lee Formation, lumitaw sa tabi niya ang sinaunang battleship ni Terence na parang nag-teleport. Nagsalpukan ng mga ilaw ng dalawang formation na pumihil sa kanyang pag-activate. Kumislap ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan habang sumusunod ang pormasayon ng Starfall. Nang inig ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma, ngunit ang hindi inaasahan ni Terence ay hindi sinubukan ng kabilang barkong pandigma na makatakas. Sa halip, sinimulan nitong salakayin ang sinaunang barkong pandigma ni Terence. 6,377. Bagamat hindi makapasok ang atake ng kalaban sa kalasag ng sinaunang barkong pandigma ni Terence, may bahagyang panginginig. Naisip ni Terence na ang sinaunang barkong pandigma na nakagat niya ay sasamantalahin ang pagkakataon upang dumistansya at makalabas sa saklaw ng pag-atake ng pormasayon ng Starfall. Gayunpaman, muling ginulat siya ng katotohanan. Hindi sinubukang tumakas ng sinaunang barkong pandigma na inatake. Sa halip, sinimulan nitong guluhin si Terence at natutunan pa ang kanyang mga taktika mula noon, sabay na inatake at tinamaan ang sinaunang barkong pandigma ni Terence. Ito ang pinakamagaspang na paraan ng pakikipaglaban, ngunit para sa kanila, mas marami itong kakainin na energy shield ni Terence at magpapataas ng kanilang tsansa na manalo. Gusto mo ba akong patayin? Kumurap si Terence at nakitang nakakatawa ito. Ang mga mapagkukunan ng dalawang sinaunang barkong pandigma ay malamang na hindi kasing dami ng kanyang kakayahan. Basta't hindi sila tumatakas, paano kung lumaban sila ng isa laban sa dalawa? Hindi naapektuhan ang bilis ng pababang bituin. Ang dalawang sinaunang barkong pandigma sa kabilang panig ay nagsimula ring paginahin ang pababang bituin, at ang buong kalangitan ay natabunan ng liwanag ng mga bituin. Sa kasamaang palad, ang pinagsamang bilis ng pag-atake ng dalawang sinaunang barkong pandigma na ito ay hindi kasing bilis ng kay Terence lamang. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi gaanong gumagalaw ang mga sinaunang barkong pandigma, magiging problema kung makakapag-focus sila sa sinaunang barkong pandigma ni Terence. Baliw ba itong dalawang ito? Hindi man lang sila tumakbo dahil pakiramdam nila ay wala ng pag-asa, kaya tuluyan na silang sumuko.
Sa di kalayuan, patuloy na kumikislap ang liwanag ng 10,000 milyang pormasayon. Dumating na rin sina Mike at ang dalawa pa. Medyo nagulat din sila nang makita ang kasalukuyang sitwasyon. Malamang nga, kung magpapatuloy sila, wala silang makukuhang puntos. Mas mabuti pang isugol nila ang kanilang buhay para sirain ang isang sinaunang barkong pandigma at hayaan kang magdusa ng ilang pagkalugi. Ngumiti si Jinmo at umiling. Hindi siya nag-aalala sa sitwasyon ni Terence. Hindi pa kasama rito na ang sinaunang barkong pandigma ni Terence ay may kalamangan pa rin, kahit na siya ay nasa kawalan, kaya pa rin niyang baligtarin ang sitwasyon. Guru, sa tingin ko ay sinusubukan nilang patayin si Terence. Isipin mo, kung matatalo si Terence, magkakaroon tayo ng isang mas maliit na puwersa na aatakihin, at mahihirapan tayong manalo laban sa ibang mga plota. Alam ng dalawang walang kwentang ito na hindi nila kaya nakaisip sila ng planong kagatin siya hanggang mamatay. Si Natalie ay palaging kakampi ni Terence, at nakaisip siya ng isang napakamakatwirang dahilan. Talaga nga, natatakot akong iyon ang iniisip ng dalawang ito. Paulit-ulit na tumango si Mike. Hindi rin siya tamad. Inutusan niya ang dalawa pang sinaunang barkong pandigma na palibutan sila mula kaliwa at kanan, umaasang magtatagumpay sila sa labanang ito. Mabilis na naunawaan ni Terence ang sitwasyon. Plano ng dalawa na tumakbo, ngunit matapos makita ang pamilyar na mga taktika, nagbago ang kanilang isip at nais nilang isama si Terence sa paglabas. Sa kasamaang palad, hindi sila sapat na malakas. Kahit na gawin nila ang lahat, masasayang lang ang buhay nila. Pinalibutan ng 3 sinaunang barkong pandigma ng Mike at ng iba pa ang 3 sinaunang barkong pandigma sa gitna. Pagkatapos, isinara nila ang paligid at dahan-daang tinutukan ang mga ito. Hindi na mababago ang momentum ng tagumpay, kaya hindi nagmamadali sina Mike at ang iba pa. Hanggat hindi ginagamit ng dalawang sinaunang barkong pandigma ang 10,000 milyang pormasayon para makatakas, ayos lang sana. Sa katunayan, kung nandito si Terence, mahihirapan silang makatakas. Pareho silang may parehong pormasayon na 10,000 milya, at hanggat nakalock sila, hindi imposibleng habulin sila. Napuno ng kabaliwan ang mukha ni Yunhao. Siya ang sinaunang barkong pandigma na lumalaban kay Terence ng malapitan. Dahil sa kanyang puot kay Mike, mas gugustuhin pa niya mapatay at mawala ang lahat ng kanyang puntos kaysa kalagkarin ang Panginoon na kumokontrol sa pormasayon ng Starfall at 10,000 milyang pormasayon pababa kasama niya. Inaamin kong malakas ang iyong atake, at malakas din ang iyong paghabol, pero hindi ako gawa sa putik. Kung gusto mong mamatay ako, kailangan mong pagbayaran ang halaga. Si Yunhao ay palaging isang walang awa na karakter. Kung hindi siya makakagawa ng ganito kalaking pangalan para sa kanyang sarili sa dagat. Isa lamang itong labanan sa ilusyonaryong pormasayon, kaya ano ang dapat ikatakot? Lumapit kayo sa kanya. Lumapit kayo sa kanya. Sigaw ni Yunhao habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-atake sa sinaunang barkong pandigma ni Terence. Kasabay nito, sinimulan niyang pasabugin ang pormasayon ng Starfall at ang pormasayon ng 10,000 milya. Hindi ako kasing husay mo sa pagkontrol ng mga pormasayon, pero hindi naman ako mas mahina sa mga pormasyong sumisira sa sarili. Wala pang gumamit ng pormasayon sa sinaunang barkong pandigma upang pasabugin ang buong sinaunang barkong pandigma. Una, ito ay dahil malakas ang depensa ng sinaunang barkong pandigma at mahirap itong basagin sa panangga. Pangalawa, ang pagkakaroon ng 10,000 milyang pormasayon ay lubos na nagpahusay sa kakayahang magligtas buhay ng sinaunang barkong pandigma. Dahil sa hindi matitinag na depensa at kakayahang umalis sa larangan ng digmaan anumang oras, sino ang handang sirain ang sinaunang barkong pandigma? Handa si Yunhao na gawin iyon. Tutal, wala na silang natira. Hindi naman ito isang tunay na sinaunang barkong pandigma, at ang pananatili ay makakabuti lamang kay Mike. Ano pa nga ba ang masasabi nila? Sirain ang sarili. Sirain ang sarili. Sirain ang sarili. Ang pormasayon ng mga falling star ang unang pinasabog, kasunod ang pormasayon ng 10,000 milya. Ang buong sinaunang barkong pandigma ay naging isang makapangyarihang higanteng bomba. Nanliit ang mga mata ni Terence, hindi na niya kailangan ng Jade Space para alertuhan siya, at ramdam na niya ang isang malaking panganib na bumabalot sa kanyang katawan. Bilis-bilisan mong makatakas.
Pumuputok ang mga ugat sa noo ni Terence habang sumisigaw siya. Alam niyang imposibleng umasa sa mga kasamahan para makatakas. Isang sinag ng starlight ang biglang bumaba, dumaikit malapit sa kalasag ng sinaunang barkong pandigma ni Terence at malakas na tumusok papasok. Ang unang pagsabog ni Yunhao sa sarili ay bumangga sa starlight na nagdulot ng isang marahas na kaguluhan. Sa kritikal na sandaling ito, ang isip ni Terence ay hindi pangkaraniwang nakatuon. Sa pagkakataong ito, ang pormasayo ng Starfall ay ganap ding lampas sa kanyang antas. Hindi lamang ito isang atake kundi pati na rin ang unang patong ng pensa ng kanyang sinaunang barkong pandigma. Matapos sumabog ang pormasayo ng Starfall, tinamaan ng mga shockwave ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma. Ito ay hindi mabilang na beses na mas mahina kaysa sa pagsira sa sarili ng dobleng pormasayo ni Yunhao. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa kalasag ng sinaunang barkong pandigma ni Terence, ngunit ang puwersa ng pagtama ay nagtulak sa sinaunang barkong pandigma pabalik. Ang utos ng pagtakas na isinagawa ng naguguluhang grupo ay lubos na nagtugma. Hindi ma-activate ang 10,000 Lee formation. Masyadong matindi ang spatial fluctuations na dulot ng self-destruction ng kalaban. Ang paggamit ng 10,000 milyang formation ay magpapadala lamang sa barkong pandigma sa bibig ng tigre at tuluyang mapupunit ng spatial rift. Mabilis na gumagana ang utak ni Terence. Matapos mabigang ma-activate ang 10,000 milyang formation, ang tanging nagawa niya ay ang patuloy na paggamit ng Starfall formation para harangan ang sinaunang battleship. Ang pagsira sa sarili ay napakalakas, kahit ang starlight mula sa pormasayo ng Starfall ay kasing babasagin ng balat ng itlog. Kaunting oras lang ang ibinigay nito sa sinaunang barkong pandigma ni Terence para huminga. Pero para kay Terence, mas mabuti nang magkaroon ng oras para huminga kaysa sa walang oras. Sa loob lamang ng maikling sandali, nakapagpabagsak siya ng 5 sinag ng starlight. Ito ay isang dakilang gawain na hindi pa niya nagagawa noon. Gaya ng inaasahan, sa panahon lamang ng krisis maaaring malampasan ng isang tao ang kanilang mga limitasyon. 6,378. Pagkatapos ng 5 sinag ng starlight, ang mga daliri ni Terence na kumokontrol sa pormasayon ay malapit ng mabali. Ito na ang kanyang ganap na limitasyon, at walang paraan para mapigilan niya ang pagsira sa sarili. Ito na ang ating pagkakataon. Si Terence, na malapit ng sumuko, ay biglang nakakita ng isa pang sinaunang barkong pandigma sa malapit. Ang epekto ng patuloy na pagkawasak ng starlight ay nagtulak sa sinaunang barkong pandigma patungo sa kalaban. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, ginamit ni Terence ang kanyang thunder escape technique at lumitaw sa tabi ng tripulante na nagmamaneho ng sinaunang barkong pandigma. Wala siyang oras para magsalita at itinulak ito sa gilid. Kinontrol niya ang sinaunang barkong pandigma upang makagawa ng malaking pagliko. Bahagya lamang umikot ng kaunti ang barkong pandigma, at ang bunga ng pagsabog ay tumama sa kalasag ng sinaunang barkong pandigma. Dahil sa sapilitang pag-ikot, mas lumaki ang lugar ng pagkakadikit, at tumaas din ang presyon sa kalasag. Kasabay ng malinaw na tunog ng pagkalabog, tuluyang nabasag ang panangga sa depensa, ngunit dahil dito, muling naitulak palayo ang sinaunang barkong pandigma ni Terence. Bagamat nasira ang katawan ng barko, hindi naman ito nasira. Ginamit ni Terence ang momentum na ito upang itaboy ang barkong pandigma sa likod ng unang sinaunang barkong pandigma, gamit ito bilang kalasag. Kung ang isa pang sinaunang barkong pandigma ay magwawasak din ng mag-isa, si Terence ay itatapon sa impyerno. Wala nang paraan para mabuhay siya. Mabuti na lang at ang pagwasak ni Yunhao sa sarili ay halatang ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sandali silang natigilan, at hindi na muling darating ang pagkakataon. Anong nangyayari? Natulala si Mike habang pinapanood ang lahat ng nangyari mula sa malayo. Bagamat papalapit na ang kanilang barkong pandigma, wala ito sa saklaw ng pagsira sa sarili. Gayunpaman, hindi siya makapag-react nang makita niya ang pagsira sa sarili ni Yunhao. Ang patuloy na pagtakas ni Terence mula sa kamatayan ay nangyari sa isang kisap mata para kay Mike. Gaano man kalakas ang sinaunang barkong pandigma ni Yunhao na nawasak ng mag-isa, naglahong ito ng kasing bilis ng pagdating nito.
Sa gitna ng pagsabog, ang buong ibabaw ng dagat ay nasusunog, na bumubuo ng isang malaking hukay. Ang mga apoy na pumailan lang sa kalangitan ay nabalot ng hindi mabilang na singaw ng tubig, na agad na bumubuo ng makakapal na ulap. Mayroon pang ang mahihinang kulog at kumikislap na mga arko ng kuryente sa kalangitan. Si Terence, nakakaligtas lang sa kamatayan, ay nasa gilid ng pagsabog, sa gilid ng malalim na butas. Ang isa pang sinaunang barkong pandigma na ginamit ni Terence bilang panangga ay nasa mas malala pang kalagayan. Ang panangga ay tuluyang nabasag, at ang buong barko ay kalahating nawasak. Kung hindi dahil sa katotohanang nasa gilid ito, malamang ay nawasak na ito. Sa itsura niya, imposibleng sirain niya ang sarili niya. Ang malalim na butas sa ibabaw ng dagat ay tumagal ng ilang paghinga bago nagsimulang bumuhos ang nakapalibot na tubig dagat. Ang sinaunang barkong pandigma ni Terence ay malubhang napinsala rin. Bagamat mayroon siyang kalasag upang harangan ito, hindi siya isang propesyonal. Tinamaan pa rin siya ng ilang pagbangga. Sa pinakamababa, wala siyang sapat na lakas upang makaahon sa bumubuhos na tubig dagat. Kasabay ng isang kidlat, bumalik si Terence sa control panel at ipinagpatuloy ang pag-activate ng 10,000 milyang pormasayon. Pagkatapos ng self-destruction, hindi pa rin matatag ang espasyo, ngunit wala nang ibang pagpipilian si Terence. Kung sakaling matamaan siya ng mga alon sa malalim na butas, hindi siya sigurado kung kaya itong sakupin ng sinaunang battleship matapos mawala ang kalasag nito at mapinsala. Isa sa mga pinakamalaking biro kung hindi siya namatay dahil sa pagwasak sa sinaunang barkong pandigma ni Yunhao kundi dahil sa pagtaboy ng mga alon. Kuya Linford. Nagbago ang mukha ni Mike. Nakita niya ang sitwasyon ni Terence, ngunit huli na para iligtas niya si Terence ngayon. Ang tanging pag-asa niya ay ang makatakas ang gumagawa ng himala. 10,000 Lee formation, buhayin. Nararamdaman na ni Terence ang pagkiling ng sinaunang barko. Ang buong barko ay mahigit 70 degrees na, at hindi na magiging kakaiba kung patuloy itong ikiling ng 90 degrees. Inubos ni Terence ang lahat ng natitirang enerhiya sa 10,000 milyang pormasayon, at isang malakas na liwanag ang nagsimulang tumakip sa buong sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, hindi tumigil ang kaguluhan sa kalawakan. Hindi sigurado si Terence kung magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, ngunit kahit papaano ay masisiguro niyang hindi siya mamamatay sa mga alon. Mas kahanga-hanga ang mawasak ng kaguluhan sa espasyo kaysa sa mapatay sa hampas ng mga alon. Kahit na matanggal siya, dapat ay umalis siya ng may malakas na putok. Nagtagumpay ako. Tuwang-tuwa si Mike. Ang liwanag mula sa 10,000 milyang pormasayon ay kumawala mula sa mga alon at dinala ang sinaunang barko ni Terence sa 12 milya sa likod ng barko ni Mike. Gayunpaman, nasa parehong posisyon pa rin sila gaya ng dati, bumagsak sa dagat ng patayo sa anggulong 70 degree. Lumikha sila ng malalaking alon at pinalaki ang pinsala sa barko. Umatras kayo, kukunin ko si Terence. Wala nang oras si Mike para magsalita pa. Matapos magpadala ng senyales sa dalawa pang sinaunang barko, nagsimula silang lumipad ng buong bilis patungo kay Terence. Bagamat wala sa saklaw ng self-destruction ang tatlong sinaunang barkong pandigma, ang malalim na hukay na naiwan sa ibabaw ng dagat ay bumuo ng isang malaking vortex dahil sa pabaliktad na daloy ng tubig dagat. Lumalaki ng lumaki ang sakop ng vortex, at dahil sa mga ulap na may kulog at kidlat sa kalangitan, halos maging isang napakalakas na bagyo ito. Kahit ang isang sinaunang barkong pandigma ay mapapahamak sa isang superstorm na tulad nito. Gusto ni Mike na umalis agad ang dalawa pang barkong pandigma. Para sa kanya, hindi niya iiwan si Terence. Nakakalungkot na hindi kayang ikumpara ng mga tauhan ni Terence sa kanya pagdating sa pagkontrol ng mga pormasayon, masyado pa ring malapit ang 10 milya. Ang pag-activate ng 10,000 milyang pormasayon ay magdadala sa kanila ng kahit ilang daang milya ang layo, at hindi na naglakas loob si Mike na bumalik para kay Terence pagkatapos noon. Malas. Hindi napigilan ni Terence ang magreklamo. Matapos mahulog ang kanyang sinaunang barkong pandigma sa dagat, maaari itong bumagsak sa anumang direksyon dahil sa patayong oryentasyon nito. Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang sumulong upang ang barko ay tuluyang lumapag sa ibabaw ng dagat. Kung hindi yun gumana, maaari rin itong gumalaw pakaliwa o pakanan.
Hanggat hindi masyadong masama ang swerte ng isang tao, maaaring mapanatili nila ang kanilang balanse kung susubukan nila ang kanilang makakaya upang kontrolin ang barko. Sa pinakamasamang sitwasyon, hindi mahalaga kung ito ay tumaob. Darating din si Mike sa lalong madaling panahon, at sa tulong ng kanyang sinaunang barkong pandigma, mabilis nila itong maiurong. Sa kasamaang palad, naubos na ang lahat ng swerte ni Terence ng sandaling iyon. Hindi pa ito 90 degrees patayo, ngunit nang bumagsak ang popa sa tubig, naitaob nito ang buong sinaunang barkong pandigma kasama ang proa. Ang pagbangga ay mas malakas kaysa sa iba, na nagdulot ng mas malaking pinsala sa sinaunang barkong pandigma. Kung ganoon lang talaga, tiniis sana ito ni Terence, pero hindi basta-basta dumarating ang mga kamalasan. Sa ilalim ng matinding kontrol ngayon lang, ang Falling Star Formation at ang 10,000 Mile Formation ay parehong nasa estado na hindi na ma-activate. Imposibleng umasa sa formation para iligtas ang sarili. 6,379. Lahat kayo, umalis na sa barkong pandigma. Walang magawa si Terence. Ang whirlpool at bagyo sa di kalayuan ay parehong naghahanda para sa isang malaking pagsabog. Kung patuloy siyang mananatili sa sirang lumang barkong pandigma na ito, wala na siyang ibang magagawa kundi hintay sa kamatayan. Bagamat ang mga tripulante ng sinaunang barkong pandigma na ito ay pawang mula sa ilusyon, at hindi mahalaga kung mamatay sila, umaasa pa rin si Terence na mas maraming tao ang makakatakas. Hanggat dumating ang Mike sa lalong madaling panahon, maaaring mailabas nila ang lahat. Kung tungkol naman sa sinaunang barkong pandigma, maaari na lamang silang maghintay hanggang humupa ang bagyo at tingnan kung may posibilidad na mailigtas ito para sa pagkukumpuni. Kung hindi ito gumana, bahala na. Tutal, dalawang sinaunang barkong pandigma ang kanilang nabagsak at nalutas ang pinakamalaking problema para sa flote ni Mike. Dahil nakabaligtad ang buong barko sa ibabaw ng dagat, nagpasya si Terence na tuluyang sirain ang tulay at mga dingding ng kaban upang ang lahat ay makapasok sa dagat at makaahon sa ibabaw bago lumubog ang barko. Hindi rin siya tumigil. Sa isang pagaspas ng kanyang mga pakpak na parang multo, ang kanyang buong katawan ay parang isang matalas na espada na humihiwa sa tubig dagat at direktang pumailanglang sa kalangitan. Pagkatapos ng kislap, nasa harap na ni Terence ang barkong pandigma ni Mike. Tiniyak kay Mike na ligtas na si Terence sa panganib at agad na inutusan ang mga tao na buksan ang kalasag upang salubungin si Terence. Kapatid na Mike, humanda ka para iligtas sila. Sumugod si Terence papasok sa tulay na parang kidlat at sinigawan si Mike habang kinukunan niya ang taong kumokontrol sa pormasayon. Nang makitang papalapit si Terence, agad na tumabi ang lalaki at tumingin kay Terence ng may paggalang. Ito ang kanyang idolo, ang numero 1 sa mundo pagdating sa pagkontrol ng mga sinaunang barkong pandigma. Ang 10,000 milyang pormasayon ay agad na naaktibo. Napakatumpak ng kontrol ni Terence sa distansya, at sa isang iglap ay nakarating siya sa tabi ng kanyang sinaunang barko. Mayroon ng ilang mga tripulante na nakatakas mula sa dagat, at ang mga tripulante ng Mike ay nagmadaling pumunta sa kubyerta upang tulungan silang makasakay sa barko. Pagkalipas ng 1 minuto, nabuo ang whirlpool at bagyo at nagsimulang gumalaw sa direksyong ito. Nailigtas ni Terence ang halos 70% ng mga tripulante sa sinaunang barko, ngunit mayroon pa ring ilan na nasa kailaliman ng barko at hindi makalabas sa oras, o namatay dahil sa patuloy na pagbangga. Ano man ang mangyari, hindi na makapaghintay pa si Terence. Kung ang sinaunang barkong pandigma na ito ay maipit sa bagyo at mapinsala, ang kanilang flote ay magiging dehado sa alyansa at mawawala ng kanilang puwersang panghadlang. Mahirap sabihin kung ang dalawa pang flote ay magkakaroon pa rin ng Mike bilang kanilang kabisera. Tara na. Babalik na sila. Bumantong hininga si Terence at ngumiti. Muling pinaandar niya ang 10,000 milyang pormasayon at nag-teleport papunta sa kinaroroonan ng flota. Hindi ko inaasahan na ganito ang kahihinatnan. Sinabi ko lang na may kakayahan silang labanan ang dalawa pang guild, pero naranasan na nila ang ganito kalaking dagok. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na mapapatalsik ni Dax at Lucius ang iba pang mga disruptor bago ang huling labanan. Si Mike lang ang disruptor. Natatakot ako na hindi sila makakatagal sa mga atake ng dalawang guild na ito. Katatapos lang bumulong ni Hersen sa sarili nang makita niyang lumalala ang sitwasyon sa panig ni Mike.
Agad siyang bumantong hininga dahil sa panghihinayang. Pero hindi rin naman bumalik na walang dala ang float ni Mike. Mabuti na lang at naalis na nila ang pinakamalaking banta sa kanila. Mula ngayon, malaking pakinabang na ang ligtas na pakikipagkalakalan sa dagat na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sayang naman, halos tapos na sina Dax at Lucio sa kanilang pagsasama, at wala nang gaanong oras para sa Mike. Limitado na lang ang mga sinaunang barkong pandigma, at kahit na mabawi pa nila ang mga labi, maaayos pa rin nila ito. Gaano kaya ito kapakinabangan? Patuloy na bulong ni Hersen sa sarili. Sanay na ang mga tao sa paligid niya, kaya walang pumansin sa sinasabi niya. Tingnan mo, ano yung sinabi ko? Wala nang masyadong oras si Mike. Sinimulan na ni Dax na ipadala ang kanyang mga sundalo. Ang flote ng 7 sinaunang barkong pandigma ay lalaban sa kanila kasama ang lakas ng bunduktay. Kahit na mayroon lamang 5 sinaunang barkong pandigma na mas kaunti kaysa kay Dax, mas marami pa rin ito ng 2 kaysa kay Mike. Bukod dito, ang kakayahan sa pakikipaglaban ng 2 taong ito ay hindi maihahambing ni Yunhao at ng iba pa. Nasa panganib talaga si Mike. Walang kapantay ang kakayahan ni Hersen sa pag-aliw sa sarili. Si Yunhao, na natanggal na, ay nakaupo sa ibaba at matamang nakatingin sa armada ni Mike. Kung hindi dahil sa proteksyon ng restriction, susugod na sana siya at papatayin ang grupo ni Mike. Hindi niya alam na ginagamit siya bilang negatibong halimbawa ni Hersen. Siyempre, kahit alam niya, hindi siya maglalakas loob na magsalita. Si Hersen ang namamahala sa pamamahagi ng lahat ng ruta ng paglalayag, kaya't nakapagsasita siya ng walang kabuluhan buong araw, ngunit hindi nang ahas si Yunhao na magsalita pa. Bagamat kilalang-kilala ang reputasyon ni Hersen bilang walang kinikilingan at walang kapintasan, sa mundong ito, ang damo sa puntod ng mga naniniwala sa mga tsismis ay 3 talampakan na ang taas. Hindi alam ni Terence na may isang tao sa labas ng mundo na makakakita sa buong sitwasyon mula sa pananaw ng isang Diyos, at magbibigay pa nga siya ng sarili niyang opinyon. Ang alam lang niya ay nasa panganib ang kanilang flota. Kapatid na Mike, may balita mula sa maliliit na barkong mabilis ang bilis na nagmamasid sa labas. 2 flote na binubuo ng mga sinaunang barkong pandigma ang papunta sa atin. Ang isa ay may 7 sinaunang barkong pandigma at ang isa naman ay may 5 sinaunang barkong pandigma. Mas malakas sila kaysa sa atin. Kumunat ang noo ni Terence, mapanganib ang sitwasyong ito. Lumubog na ang sinaunang barkong pandigma. Pagkatapos ng bagyo, nailigtas din ito sa wakas, ngunit malubhang nasira na ito. Kahit na maayos pa ito, aabutin pa ito ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan. Bagamat may kalahating taon pa bago ang isang taong palugit, dahil sa kasalukuyang mapanganib na sitwasyon, kung hindi sila mag-iingat, maaaring hindi na sila makapaghintay ng 1 buwan. Hindi nila ginamit ang 10,000 milyang pormasayon para maglunsad ng isang malayuang sorpresang pag-atake. Natatakot ako na gusto nila tayong durugan sa isang lantaran at mapangahas na paraan. Gayunpaman, bibigyan tayo nito ng oras para harapin sila. Kapatid na Linford, sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa tayo na talunin sila isa-isa? Nahuhumaling na si Mike sa pagbagsak ng 2 flote ng paisa-isa. Kung mapapatamba niya ang 2 flote, ang unang pwesto sa unang round ay magiging kanya na. Kapatid na Mike, napakataas ng tingin mo sa akin. Hindi ito basta-basta tao, kundi isang flote ng 5 at 7 sinaunang barkong pandigma. Para makapagtipon ng napakaraming sinaunang barkong pandigma, paano sila magiging madaling harapin? Ilan ba ang sinaunang barkong pandigma natin? 3 barko. Kalahati lang ito sa 5 barkong pandigma, na sapat na para patunayan na ang kakayahan ng kalaban sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi mas mababa sa atin. Kung susubukan nating makipagkompetensya sa kanila ng harapan, tiyak na matatalo tayo. 6,380. Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Alam niya kung saan ang kanyang limitasyon, ngunit wala siyang kumpiyansa na harapin ang isang sinaunang barkong pandigma na mas malaki ng maraming beses kaysa sa kanya. Muntik nang mapatay si Yunhao ng 2 sinaunang barkong pandigma. Nasaan na ang mga kalaban ngayon? Kahit ang pinakamaliit na flote ay may 5 barko. 2 sa kanila ang lalaban sa 2 pang sinaunang barkong pandigma habang ang 3 naman ay tututuon sa sinasakyan ni Terence.
Mapipigilan ba nila sila? Talagang hindi ito maaaring harangin. Ibig mong sabihin, huwag mo silang kalabanan ng harapan. Hindi isang taong walang plano si Mike, at naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Terence. Hindi natin sila kayang labanan ng harapan. Mas malakas ang dalawang pamilyang ito kaysa sa atin. Hindi lang natin sila kayang labanan ng harapan, kailangan din nating ipakita ang ating kahinaan. Hahayaan natin silang hamakin tayo. Nagliwanag ang mga mata ni Terence. Nasa kawalan siya, pero hindi naman ito isang sitwasyon na hindi malulutas. Maaaring may pagkakataon pa para baguhin ang sitwasyon. Boss, sinasabing ang lugar na ito sa dagat ay inookupahan ng ika-19 na ranggong Mike. Hindi madaling umunlad ang isang maliit na karakter na ito. Nakatayo pa rin si Lucius sa unahan ng barko, ninanamnam ang simoy ng dagat. Ang deputy na katabi niya ay walang pakialam pa rin gaya ng dati, nakikipag-usap kay Lucius ng may ngiti. Para masakop ang ganito kalaking bahagi ng dagat, nangangahulugan ito na ang kakayahan ni Mike ay lubhang minamaliit. Ipinapakita ng aming katalinuhan na mayroon na lamang 3 puwersang natitira. Bukod sa mapagkunwaring si Dax, ito ay ang US at si Mike. Bukod dito, ang saklaw ng impluwensya ni Mike ay isang daungan lamang ang kulang kaysa kay Dax at sa US. Nakakatuwa. Napakurap si Lucius at humajejek. Dahan-dahan niyang dinilaan ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Isang magandang bagay ang makatagpo ng isang kwalipikadong kalaban. Siyempre, maaaring hindi pa si Mike ang tunay na kalaban ni Lucius, pero isa pa rin siyang magaling na whetstone. Isang karangalan para kay Lucius na alagaan ang kawili-wiling lalaking ito bago niya labanan si Dax. Boss, mali ka. Malapit na nating pabagsakin ang isa sa mga port sa Otainba, kaya hindi lang isang port ang nasa likod natin, kundi 3. Nakangiti pa rin ng may pagtataka ang assistant ni Lucius. Iniabot pa niya palad niya at binilang gamit ang mga daliri. Haha, tama iyan. Nasa harap na natin ang unang daungan ng Mike. Sinusunod pa rin natin ang ating karaniwang estratehiya na patuloy na lumunin ang teritoryo ng kaaway at palawakin ang ating sariling ligtas na lugar sa dagat. Ipaalam sa maliliit na maghanda para sa pagsalakay ng hangin. Sumakay. Ikinumpas ni Lucius ang kanyang kamay at itinuro ang pinakadulong daungan ng Mike gamit ang kanyang kanang hintuturo. Ayon sa utos mo, boss. Agad na tumayo ng tuwid ang walang kwentang assistant na parang espada. Sa tuwing aatake na siya, ito ang entablado para ipakita niya ang kanyang uhaw sa dugong panig. Sa kabilang banda, naglabas ng utos si Dax na sumalakay halos kasabay ni Lucius. Gayunpaman, bago niya ibinigay ang utos, hindi niya nakalimutang magpadala ng mensahe kay Mike upang hikayatin itong sumuko. Hanggat handa si Mike na sumuko, ginagarantiyahan ni Dax na lahat ng susunod kay Mike ay makakakuha ng puntos. Siyempre, nasa kanya ang bilang ng puntos, at tiyak na hindi ito hihigit sa mga plota na kakampi niya. Tutal, ang 6 na plota ay nasa isang alyansa, habang ang Mike ay sumuko na. Hindi ito isang katayuan na maaaring ikumpara. Sayang naman. Kung nabigyan lang sana si Mike ng mas mahabang panahon, baka nagulat siya ng husto. Pero wala nang pag-asa ngayon. Hindi niya lang alam kung paano siya magre-react. Lalaban ba siya hanggang kamatayan? Umaasa sa bentahe ng daungan sa depensa at nakikipagtulungan sa plota para labanan ang kalaban. Hindi naman sa hindi nilakya, pero nakulong sila sa lungsod at nawala na ang lahat ng ruta sa dagat at kalakalan. Katumbas ito ng pagkawala ng lahat ng supply. Gaano katagal sila tatagal? Medyo disbentaha ang pagpili ni Mike. Katatapos lang ni Herson magsalita tungkol kina Dax at Lucius nang lumingon siya at napansin ang reaksyon ni Mike. Agad niyang ipinahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Para akong nanunood ng isang malaking palabas. Sa pinakakapanabik na sandali, biglang nawala ng malay ang isa sa mga pangunahing tauhan. Nakakainis ang pakiramdam na iyon. Sa kabilang banda, si Mike ay walang oras para mag-isip ng iba pa. Sinusunod niya ang mga utos ni Terence at inililipat ang lahat ng depensa ng daungan pabalik sa daungan. Pagkatapos ng ilang pag-unlad, pinahusay ang mga depensa ng daungan, ngunit hindi pa ito sapat sa ngayon, kaya hindi pa sapat ang pagtaas.
Sa tulong ng mga daungan, kaya nitong ipagtanggol ang sarili laban sa hindi bababa sa 3 flota. Ang 3 flota ay katumbas ng 3 sinaunang barkong pandigma. Kasama ang sariling flote ni Mike, may pagkakataon silang labanan ang flota ni Lucius. Kulang lang sila sa kakayahang kumilos. Nag-uulat. Ang unang daungan sa Hilaga ay nasakop na ng Lucius Fleet, at ang unang daungan sa Silangan ay nasakop na rin ng flota ni Dax. Hindi sila nasugatan at ngayon ay patungo na sa daungan ng Mike. Isang miyembro ng tripulante na namamahala sa panektik ang mabilis na nagpadala ng pinakabagong ulat ng labanan sa Mike. Ang susunod na target ng kalaban ay ang daungan ng Autan. Mapahilaga man o silangan, basta't patuloy silang sumusulong, natural na mauuna silang dadaan sa daungan ng Mike. Napakahusay. Matagumpay nilang nasakop ang unang daungan, kaya tiyak na minamaliit nila ang ating lakas sa pakikipaglaban. Ang susunod na pagkakataon ay isang kritikal na oras. Haharangein natin sila palabas ng daungan ng Mike. Kung gayon, maaaring magsimula ng digmaan ang dalawang magkaaway na puwersa. Tumawa ng malakas si Mike na parang wala siyang pakialam sa pagbagsak ng dalawang daungan. Sa katunayan, hindi niya masyadong inisip ang dalawang daungan. Ang plano ni Terence ay gamitin ang mga daungan upang manhid ang kalaban. Ano ang gagawin ng pusa kung inakala nitong nahuli niya ang daga? Marahil ay para kainin siya, o marahil ay para makipaglaro sa kanya. Gayunpaman, walang duda na kapag ang isa pang pusa ay nag-isip din ng pareho at lumitaw sa harap ng kabilang pusa, malamang na itatabi nila ang daga na maaari nilang lunukan anumang oras at lalaban sa kanilang mga kakompetensya upang matukoy ang pagmamayari ng daga. Siyempre, may isa pang posibilidad na unang lampuhin ng dalawang pusa ang daga at pagkatapos ay pag-aawayan ito. Pagkatapos, bilang isang daga, magiging talagang malungkot ito. Ayaw ni Mike na maging daga, ngunit hindi siya nag-alinlangan na magbalat kayo muna bilang daga para mabawasan ang depensa ng dalawang pusa. Pagkatapos, sa kritikal na sandali, maaari niyang patayin ang parehong pusa sa isang suntok lamang. Kapatid na Mike, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang daungan ng Mike. Tiyak na mananalo tayo sa gitna ng panganib. Nakatayo si Terence sa likuran ni Mike, may ngiti sa kanyang mukha. Hahaha, syempre, hindi ako nag-aalala. Dahil nandito si Lil Bro Linford, hindi ako matatakot kahit magpadala pa sila ng ilang armada. Siya nga pala, naipadala na ang mensaheng nabanggit mo. Malamang natanggap na ito ni Dax at Lucius, di ba? Sa tingin mo ba ay papayag sila? Tiwala si Mike kay Terence, pero hindi alam ni Terence kung epektibo ang kanyang pagsisiyasat. Hindi siya sigurado. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.